Lumago ng 6.6% ang GDP o ang Gross Domestic Product ng Pilipinas para sa 2012. Ang GDP ang kabuuang produkto at serbisyong gawa sa loob ng bansa. Isa po ito sa mga sukatan ng paglago ng ekonomiya. Pero ayon sa isang grupo, hindi ramdam ang pag-unlad dahil hindi naman daw nadadagdagan ang mga trabaho. May report si Cara David. Sa kabila ng sunod-sunod na kalamidad at krisis sa ekonomiya ng ilang bansa sa Europa at Amerika, patuloy na lumago ang ekonomiya ng Pilipinas. Ayon sa NEDA, tumaas ng 6.6% ang ating GDP sa taong 2012, mas mataas sa ating target na 5 to 6%. Ang GDP ang kabuuang produkto at serbisyong gawa sa loob ng bansa at batayang panukat ng paglago ng ekonomiya. Kung ikukumpara sa ibang bansa sa Asia, nalagpasan pa natin ang growth rate ng Vietnam at Singapore. Paniwala ng NEDA dahil ito sa panunumbalik ng investor confidence. After seeing the commitment of the President to make reforms, to make governance as its platform for developing the country, I think that people see the seriousness of the intent, and that's what has gotten this resurgence of confidence in the economy. Nanguna sa paglago ang industry and construction sector mula 2.3%, 6.5% ang inilago nito ngayong 2012. At kahit may krisis sa Europa at Amerika, di nito naapektuhan ang ating BPOs. Lumago ang service sector tulad ng komunikasyon, real estate at turismo mula 5.1% to 7.4% sa 2012. Maging ang sektor ng agrikultura lumago rin. Hinagupit man tayo ng mga kalamidad tulad ng Bagyong Pablo at Bagyong Quinta. Tumaas pa rin ito ng 4.7% nitong fourth quarter ng taon. Tanging ang export sector ang naging matamlay. Epekto raw ito ng patuloy na paglakas ng piso na ilang linggo nang nasa 40 level kontra sa dolyar. Kapag mas malakas kasi ang piso, nagiging mas mura ang imports kaysa sa locally produced goods. Apektado rin ito ang remittances ng OFWs. Kung NEDA ang tatanungin, mas makakabuti kung manatili na lang raw sa 42 pesos to a dollar ang exchange rate. We have to worry about the appreciation because that impacts directly on employment opportunities, especially not only in the export sector but even in our producers who are competing with imports. Imports become cheaper than local production. Our industries will slow down on their absorption of labor, so they will employ less and simply just import the goods, no? Pero ang research group na Ibon, hindi pa rin masaya sa ulat ng NEDA. Lumago man daw ang ekonomiya, di naman daw nadagdagan ng trabaho. Lumala pa nga raw at sa kanilang pagtansya, aabot na sa 11.9 million ang walang trabaho o kulang ang trabaho sa Pilipinas. Ayon naman sa NEDA, inaayos na ng pamahalaan ang infrastructure roadmap ng Pilipinas. Kaakibat daw kasi ito ng paglago ng ekonomiya. Kapag dumami ang infrastructure projects, dadami rin ang mabibiyayaan ng trabaho. The government will also have to accelerate spending in infrastructure, particularly in basic transports, connectivity like roads, airports, seaports. Cara David, GMA News.